Pakiramdam mo ba ay nag-iisa ka at parang nag-iisa ka sa buhay? Pakiramdam mo ba ay hindi nakakonekta at nag-iisa, kahit na napapaligiran ng mga tao? Ang karanasang ito ay hindi na bago sa mga pinili ng Diyos. Maaaring tinatawag ka ng Diyos sa isang panahon ng paghihiwalay. Sa video na ito, matutuklasan mo kung bakit laging nag-iisa ang mga napili. Palalakasin ng salita ng Diyos ang iyong puso sa pamamagitan ng prosesong ito. Matututuhan mo ang napakalaking mga pagpapala na nakalakip sa season na ito. Mauunawaan mo rin kung paano mag-navigate dito. Ngunit bago kami sumisid sa mensahe, kung bago ka rito, hinihikayat ka naming mag-subscribe sa channel at pindutin ang like button. Pagpalain ka ng Diyos habang ginagawa mo ito. Salamat po. Madalas na hinihiling ng Diyos ang kanyang mga pinili na dumaan sa mga panahon kung saan itinatakda niya sila. Sa mga sandaling ito, makikita mo ang mga pagpapala ng tawag ng Diyos sa iyong buhay. Sa bawat oras na pinananatili ka niya sa isang estado ng pag-iisa, maaaring ginagabayan niya ang iyong mga hakbang. Sa mga sandaling iyon, bagamat pakiramdam mo ay inabandona ka, dapat mong tandaan na ang panahong ito ay malapit nang magsilang ng bagong kabanata ng iyong buhay. Hindi mo dapat makitang negatibo ang mga sandaling ito. May banal na layunin ang panahong ito ng iyong buhay. Malapit mo nang maranasan ang tunay na pagbabago sa pamamagitan ng banal na patnubay ng Diyos. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin kung ano ang gagawin ng Diyos. Hanggat may layunin ang Diyos sa iyong buhay, mararanasan mo ang mga sandali kung saan pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Maaari mong maramdaman na itinatangi ka ng Diyos mula sa karamihan. Ang mga sandaling ito ay magpaparamdam sa iyo na hindi ka nakikita ng iba, kahit na ang mga tao ay naroroon sa iyo. Sa lahat ng aktibidad na ito at nawala ang mga tao, maaaring pumasok ang pakiramdam ng kalungkutan at kawalan. Kung kinikilala mo lamang na ang sandaling ito ng pagiging nag-iisa ay isang banal na orkestrasyon, makikita mo na ito ay sinadya upang itulak ka sa iyong pagkakakilanlan sa Diyos. Mahalagang ihanda mo ang iyong puso para sa mga layunin ng Diyos para sa iyo habang naghihintay ka sa Kanya. Tignan ito bilang isang estratehikong pagkakataon upang makahanap ng layunin tulad ng mga patriarch ng Biblia. Ginamit ng Diyos ang mga panahon kung saan natagpuan niya silang nag-iisa upang hubugin ang kanilang mga tadhana. Sila ang naging mga karakter na kilala mo na sila mula sa mga karanasang ito. Si David ang pinili ng Diyos na hari para sa Israel, ngunit nakatagpo siya ng mga hadlang sa kanyang landas bago umakyat sa trono. Ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pagtakbo mula kay Saul, ang hari na siya ay magtagumpay. May mga sandali si David kung saan naramdaman niyang hindi siya nakakonekta sa lahat, kahit na may mga tao siya sa paligid dahil kay Saul. Ang kawalan ng pag-asa na ito ay umakay sa kanya palayo sa karamihan sa pag-iisa, at dito itinayo ng Diyos ang bagong hari ng Israel. Binuhay ng Diyos ang isang tao na ang puso ay nakalulugod sa kanya. Mula sa panahong ito ng paghihiwalay, natutunan ni David na bumuo ng pagtitiwala sa Diyos. Isipin si Moises at kung paano niya natagpuan ang kanyang sarili sa Midian, Exodo 2:15. Siya ay isang tao na minsan ay nagtamasa ng pribilehiyo ng palasyo sa Ehipto, ngunit kailangan niyang tumakas sa isang kakaibang lupain. Nahiwalay siya sa kanyang pamilya at lugar ng kaginhawaan. Ngunit sa sandaling iyon ay inabot ng Diyos si Moises. Nagpakita siya sa kanya sa pamamagitan ng nagniningas na palumpong na nagpapahiwatig ng pagbabago sa buhay ni Moises. Nakatagpo niya ang presensya ng Diyos at natanggap ang kanyang banal na layunin na pamunuan ang mga Israelita. Ang kwentong ito ay hindi naiba sa kwento ng propetang si Elias, na nakaranas din ng pagdalaw mula sa Diyos sa isa mga hari 19. Habang nasa ilang ng bundok Horeb, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili kay Elias sa pamamagitan ng banayad na tinig. Maaaring piliin ni Elijah ang mga senyas na ito mula sa langit dahil nag-isa siya sa sandaling iyon. Nararamdaman mo rin ba na ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo? Palaging ibinubunyag ng Diyos sa iyo ang malalalim na lihim kapag mahahanap ka niya sa mga tahimik na sandali. Sa bagong tipan, maging si Jesus ay dinala sa ilang sa loob ng 40 araw at gabi.
Walang mga pamilya o malapit na kamag-anak sa kanya, walang kasiyahan sa isang masarap na pagkain o tubig. Siya ay nag-ayuno at nanalangin sa panahong ito ng paghihiwalay. Hinarapan niya ang mga tukso na nagpakita ng kanyang pagsunod sa Diyos at pagtitiwala sa nakasulat na salita. Nakatanggap din siya ng lakas para sa susunod na paglalakbay. Ang sandaling ito ay naghanda sa kanya para sa mga paghihirap na hinarap niya at pinatibay ang ugnayan niya sa Diyos Ama. Bumalik si Jesus mula sa karanasang iyon sa kapangyarihan ng banal na espiritu at kumalat ang balita tungkol sa kanya sa bawat rehiyon. Ang paglitaw ng kanyang ministeryo ay nagmula sa kanyang panahon ng paghihiwalay. Nakikita mo na ba ngayon kung paano magagamit ng Diyos ang mga tahimik na sandali na ito upang simulan ang isang mahusay na gawain sa iyong buhay? Hindi isang pagkakamali na ikaw ay kasalukuyang dumaraan sa isang nag-iisa na panahon bilang pinili ng Diyos. Pinangunahan ka ng Diyos sa puntong ito at may dahilan siya para gawin ito. Tignan natin ang mga dahilan kung bakit laging nag-iisa ang mga napili. Bilang isa, personal na paglago. Hinahayaan ka ng Diyos na mag-isa upang mahanap mo ang iyong sarili at magkaroon ng pagkakakilanlan. Kapag ikaw ay mag-isa, walang pagtatago o pagkukunwari. Ito ay nagpapahintulot sa iyo na mapunta sa isang kapaligiran kung saan maaari kang maging tapat sa iyong sarili at sa Diyos. Ang mga sandaling tulad nito ay kapag hinuhubog niya ang iyong pagkatao. Dadalhin ka niya sa isang proseso kung saan natututo kang bumuo ng mga katangiang magpapahusay sa iyo. Binubuo niya ang iyong pananampalataya at pasensya. Itinuro niya sa iyo kung paano ipahayag ang mga bunga ng banal na espiritu. Tutulungan ka niya na maging mas mapipigil sa sarili at tamasahin ang kanyang kapayapaan. Habang nagmumuni-muni ka at tumitingin sa loob, mauunawaan mo kung sino ka kay Kristo. Makakatulong ito sa iyo na baguhin ang mga bagay na hindi ka nakomportable. Nakakatulong ito na panatilihin kang nakikipag-ugnayan sa iyong sarili at sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Number 2. Upang bumuo ng relasyon sa Kanya. Ang mga pinili ng Diyos ay laging nag-iisa dahil gusto niya ang kanilang lubos na atensyon. Maaaring ito na ang panahon na pakiramdam mo ay hindi ka nababagay sa sinuman o anumang bagay. Ito ay dahil gusto ng Diyos na ihayag ang kanyang sarili sa iyo at palakasin ang iyong relasyon sa Kanya. Efeso 1:18, ipanalangin mo na ang mga mata ng iyong puso ay lumiwanag upang malaman mo ang pag-asa na itinawag niya sa iyo, ang mga kayamanan ng kanyang maluwalhating mana sa kanyang mga banal. Nais niyang lumago ka sa kaalaman sa kanyang salita at sa mga prinsipyong itinakda niya upang matiyak na mamumuhay ka sa tamang paraan. Ito ay kung kailan mo mahahanap ang Diyos at malutas ang kanyang banal na layunin para sa iyong buhay. Ito rin ang panahon upang pagyamanin ang isang mas malapit na paglalakad kasama ang Diyos sa pamamagitan ng mga panalangin. Sa paglapit mo sa Kanya, makikita mo siya na sumasagisag sa iyong mga panalangin gamit ang isang salita, larawan, o pangitain. Ang mga palatandaang ito ay tumutulong sa iyo na makilala siya araw-araw at malinaw na maunawaan kung ano ang gusto niyang gawin mo. Ang nag-iisang oras na ito ay maaaring maging matabang lupa para sa pagtatanim ng mga buto ng pagbabago. Laging sa mga sandaling itinatakda ka ng Diyos na nangyayari ang tunay na pagbabago. Mayroong antas ng kumpiyansa na natatanggap mo kapag binigyan ka ng Diyos ng paghahayag ng kanyang pagmamahal para sa iyo. At ang tanging sandali na nangyayari ay kapag ikaw ay nasa pakikisama sa Kanya. Naiintindihan niya kung paanong ang iyong mga abalang schedule at aktibidad ay hindi nagbibigay sa iyo ng oras upang bigyan siya ng pansin gaya ng nararapat. Ito ang dahilan kung bakit hinihila ka niya sa iyong normal na gawain. Hindi gusto ng Diyos na maging abala ka sa iyong trabaho, mga kaibigan, at mga masasayang aktibidad, hindi sa puntong nakakalimutan mo ang kanyang lugar sa iyong buhay. Hindi nalulugod ang Diyos sa tuwing inuuna mo ang mga aktibidad na ito kaysa sa Kanya. Ang paghihiwalay ay ang kanyang paraan ng pag-abot sa iyo at ibalik ka sa kanyang sarili. Ito ay isang lugar kung saan ipinapaalala niya sa iyo kung ano ang tunay na mahalaga.
Ito ang dahilan kung bakit ang pag-iisa ay hindi katulad ng isang estado ng kalungkutan. Ito ay dahil ang Diyos ay laging kasama mo. Tandaan, may plano siya para sa iyo, ngunit kailangan mong italaga ang iyong sarili sa paghahanap sa Kanya higit sa lahat. Kaya kahit na ang panahong ito ay hindi komportable, ito ay para sa higit na kabutihan. Huwag mong tingnan ang mga sandaling ito bilang kabayaran ng Diyos. Ang Diyos ay naroroon sa iyo dahil nais niyang gamitin ang mga sandaling ito upang i-renew ang iyong isip. Ang isa pang bagay na ginagawa niya sa iyong nag-iisang oras ay upang patalasin ang iyong mga kasanayan sa pandinig. Kung ikaw ang pinili ng Diyos, gugustuhin niyang matutunan mo ang kanyang tinig. Maraming Kristiyano ang nakatagpo ng mga abala sa pagtuklas ng tinig ng Diyos, hindi man lang sila marunong sa mga paraan kung saan siya nagsasalita. Gaya ng papel na ginagampanan ng mga pastol, inaakay ng Diyos ang kanyang mga pinili sa tamang landas. Nangangahulugan ito na dapat kang maging pamilyar sa kung ano ang tunog ng kanyang tinig. Ang iyong mga abalang schedule ay maaaring magbigay sa iyo ng kaunti o walang paraan upang marinig ang Diyos. Ito ang dahilan kung bakit pinananatili kanyang mag-isa sa kanyang sarili. Gusto niyang kausapin ka tulad ng ginawa niya kay Elijah sa mahinang boses. Malumanay ang boses niya at halos hindi marinig. Nangangahulugan ito na kakailanganin mong tumuon upang marinig ito, at anong mas magandang oras para gawin ito kaysa kapag ikaw ay malaya mula sa pagmamadali at pagmamadali ng iyong araw. Sa katahimikan ng iyong nag-iisang oras, maririnig mo siya ng malinaw. Magkakaroon ka ng kaguluhan sa mga aktibidad na nag-aapoy sa iyong pagnanais para sa Diyos. Itutuon niya ang iyong focus sa patuloy na pag-aaral ng kanyang salita. Makikita mo ang iyong sarili sa mga gawain sa pagdarasal na nagpapabata sa iyong espiritu at kaluluwa. Kung hahayaan mong gawin ng Diyos ang kanyang gawain, ang sandaling ito ay magsisilbing pagkakataon para sa espiritual na paglago. Madalas umalis si Jesus sa mga tahimik na lugar upang manalangin at makipag-ugnayan sa Diyos. Hayaan itong maging oras mo para mas mapalapit sa Diyos. Number 3, inihahanda ka niya para sa iyong tawag. Sa tahimik na mga sandali tulad nito, ikaw ay tulad ng isang canvas sa harap ng isang bihasang pintor, isang putik sa mga kamay ng isang magpapalayo. Hinuhubog ka ng Diyos sa perpektong likhang sining. Dadalhin ka niya sa isang proseso ng pagpipino na maghahanda sa iyo para sa iyong tungkulin. Itinayo ng Diyos ang pagtitiwala ni Moises sa pamamagitan ng maraming tanda. Ginawa niya ito upang kumbinsihin siya na siya ay naroroon kasama niya kahit na inihanda niya siya upang harapin si Paraon. Sa mga sandaling ito ng katahimikan at pag-iisa na tinitiyak sa iyo ng Diyos ang kanyang presensya. Kadalasan, ang atas ng Diyos ay lampas sa iyong kakayahan. Pupukawin nito ang takot at pagdududa sa iyong puso. Pagbubulay-bulayin mo ang mga iniisip ng Diyos bago kanya piliin para sa pagtawag. Ito ang dahilan kung bakit inihahayag niya ang kanyang sarili sa iyo tulad ng ginawa niya kay Moises. Natakot si Moises na tumayo sa harap ni Faraon, kaya sinabi niya sa Diyos ang lahat ng dahilan kung bakit hindi siya maaaring maging pinili. Eksodo 3:11. Ngunit ipinakita ng Diyos kay Moises ang napakaraming mga palatandaan na nakakumbinsi sa kanya na siya ang pinili. Ipinaunawa ng Diyos kay Moises na siya ay makakasama niya sa proseso. Si Moses ay isang ganap na kakaibang tao nang siya ay tumayo sa harap ni Paraon. Matapang siyang hamunin si Faraon dahil alam niyang kasama niya ang presensya ng Diyos. Nais din ng Diyos na bumuo ng parehong pagtitiwala sa iyo. Ang mga pakikipagtagpo ni Moises sa Diyos sa ilang ay nasa isang sandali ng pag-iisa. Sasamantalahin ng Diyos ang pagkakataong lumakad kasama ng kanyang pinili sa mga sandaling iyon. Si David, na tumakas kay Saul dahil sa takot, ay natagpuan ng Diyos sa lugar ng hiwalay. Siya ay lumabas sa panahon na handang hamunin ang mga lungsod sa labanan. Ano ang nagbago kay David? Naranasan niya ang kamalayan ng presensya ng Diyos sa kanya, at inihanda siya nito para sa kanyang layunin. Numero 4, nais niyang panatilihin ka sa tamang landas. Kadalasan, pinananatili ng Diyos ang kanyang pinili sa isang paraan ng paghihiwalay upang matiyak na hindi sila lalakad sa maling daan.
Nauunawaan ng Diyos na maraming distractions sa mundong ginagalawan mo. Alam niya na napakaraming bagay ang madaling magdadala sa iyo sa kasalanan o mapahinto ang takbo ng iyong kapalaran. Hindi niya kayang mangyari iyon dahil ang iyong pagtawag ay magiging isang paraan ng pagtubos para sa marami. Ang paggaling at kaligayahan ng maraming tao ay nakatali sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit kanya dinadala sa pag-iisa kung sa tingin niya ay nakataya ang kanyang pagtawag sa iyong buhay. Mapapansin mo na binibigyan ka ng Diyos ng mahigpit na tagubilin kung paano gumawa. Magiging iba sila sa mga tagubilin na ibinibigay niya sa iba sa paligid mo. Hihilingin niya na putulin mo ang ilang mga relasyon at aktibidad. Ito ang dahilan kung bakit hindi kanya pinahihintulutan na gawin ang anumang gusto mo. Dapat kang mamuhay sa pagtatalaga dahil ang Diyos ay gumagawa lamang sa pamamagitan ng mga sisidlan na kanyang itinalaga. Sa isang malaking bahay, may mga bagay na hindi lamang ginto at pilak kundi pati na rin sa kahoy at putik. Ang iba ay para sa mga espesyal na layunin at ang iba ay para sa karaniwang gamit. Ang mga naglilinis ng kanilang sarili mula sa huli ay magiging mga kasangkapan para sa mga espesyal na layunin, ginawang banal, kapaki-pakinabang sa guro, at handang gumawa ng anumang mabuting gawa. 2 Timoteo 2:20 -21. Ang landas ng kabanalan at matuwid na pamumuhay ay kadalasang nakadarama ng kalungkutan. Kadalasang dadalhin ka ng Diyos sa isang proseso ng pruning, at hindi marami ang gustong manatili sa landas na ito. Ang ilan sa mga bagay na papabayaan ka ng Diyos ay kadalasang nakakasakay sa ilang roller coaster rides. Pana-panahong kailangan mong sumigaw at ipakita ang iyong sama ng loob, ngunit sa huli ay bibitawan mo sila at tatanggapin ang paraan ng Diyos sa pamumuno sa iyo. Ibinubukod ka rin ng Diyos dahil hinahangad niya na bigyan ka ng mga tagubilin para sa pagliligtas sa iba. Hindi ka pinapayagan ng Diyos na mamuhay tulad ng iba dahil tinawag ka sa isang espesyal na kurso. Lagi niyang hinihiling ang kanyang mga pinili na maging sensitibo at alerto. Ito ay dahil ang Diyos ay palaging nagdadala ng isang banal na pagbisita sa kanyang mga tao sa ilang mga pagitan. Ang mga sandaling ito ay mahalaga at maaari mong makaligtaan ang mga ito kung wala ka sa iyong relo. Ang kanyang mga pinili ay karaniwang nananagot bilang mga bantay. Tumatanggap sila ng mga pagpapala ng Diyos at ipinapaalam nila ito sa mga pinadalhan niya sa kanila. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung palalampasin nila ang pagkakataon? Ang bayan ng Diyos ay magiging walang patnubay. Kaya, habang ang mga taong nakapaligid sa iyo ay namumuhay ng maluwag at naaaliw sa mga masasayang aktibidad para sa pagpapahinga, maaari mong makita na tinatawag ka ng Diyos sa kanyang lihim na lugar. Sa lumang tipan, inutusan ng Diyos si Moises na ihiwalay ang kanyang sarili. Ito ay dahil sa mga tagubilin na mayroon siya para sa mga Israelita. Eksodo 24:12, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Umakyat ka sa akin sa bundok at manatili ka rito, at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas na bato na may kautusan at mga utos na aking isinulat para sa kanilang pagtuturo." Si Moises ay gumugol ng 40 araw at gabing nag-iisa sa harapan ng Diyos. Sa sandaling ito ng paghihiwalay, kinausap siya ng Diyos. Natanggap ni Moises ang 10 utos at nakipagtagpo sa Diyos. Sa Kabanata 25, binigyan siya ng Diyos ng malinaw na direksyon para sa santuwaryo na nais niyang itayo ng mga Israelita. Nararanasan lamang ni Moises ang mga sandaling ito kasama ang Diyos dahil siya ay nakahiwalay sa karamihan. Hindi ka dadalhin ng Diyos sa mga sandaling ito ng katahimikan kung hindi ito makikinabang sa iyo. Ang kanyang walang hanggang pag-ibig ay laging umaakay sa kanyang mga pinili. Jeremias 20:11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong uunlad ka at hindi para saktan ka, mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Kaya, maaari mong panatilihin ang iyong isip sa pahinga dahil ang layunin ng Diyos para sa iyo ay upang maging ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Kahit na ang iyong mga pagsubok ay umakay sa iyo sa panahong ito ng pag-iisa, ang Diyos ay may paraan pa rin para magawa ito para sa iyong banal na layunin.
Inihanda ng Diyos si Jose sa kanyang mga pagsubok na maging isang pinuno ng ang Ehipto ay nangangailangan ng mabilis na solusyon. Ang pagiging bahagi ng mga pinili ng Diyos ang pinakadakilang pribilehyo, hindi ito pabigat. Ang pakikipagtulungan sa Diyos sa pagdadala ng mga banal na agenda sa katuparan ay isang karangalan. Pinipili lamang ng Diyos ang ilan upang italaga para sa mabuting landas na ito, kaya dapat mong ipakita sa Kanya ang pasasalamat. Napakaraming pagpapala ang mapili, dahil tinitiyak ng Diyos na kumpleto ka sa paglalakbay at ibinibigay ang lahat ng iyong pangangailangan. Ang iyong espiritual, emosyonal, at material na mga pangangailangan ay naging responsibilidad ng Diyos. Ang mga panahong ito ng katahimikan ay maaari ding nakakatakot kung minsan. Bilang isang napili, dapat mong matutunang hawakan ang mga damdaming kasama sa panahong ito. Ang unang pakiramdam na dumarating ay ang kalungkutan. Ang kawalan ng kaginhawaan na mayroon ka sa mga tao ay maaaring magparamdam sa iyo na ikaw ay nawawalan ng isang magandang bagay. Maaaring magsimula kang masiraan ng loob at inabandona, ngunit hindi mo dapat pahintulutan ang mga damdaming ito na manaig sa iyo. Bagamat nararamdaman mong iniwan ka at nahiwalay sa mga tao, hindi ka nag-iisa. Deuteronomy 31:6, magpakalakas ka at matapang. Huwag kang matakot o masindak dahil sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasama sa iyo, hindi ka niya iiwan ni pababayaan man. Tandaan na kasama mo ang Diyos, at ang kanyang presensya ang tunay na mahalaga sa sandaling ito. Ang isa pang pakiramdam na haharapin mo ay ang kawalan ng layunin. Ito ay kapag sinimulan mong tanungin ang iyong kakanyahan at layunin sa earth. Ngunit sa sandaling ito nais ng Diyos na makinig ka sa kanyang malumanay na mga bulong. Tandaan na ang Diyos ay palaging nagsasalita sa iyong panahon ng pag-iisa. Sa kanyang tinig ay may pag-asa para sa isang bagong simula. Dapat kang maging sensitibo upang marinig ang mga plano niya para sa iyo sa sandaling ito. Gusto kanyang pangunahan sa isang paglalakbay ng muling pagtuklas. Nais niyang ipaalala sa iyo ang kapangyarihang taglay mo sa kanya. Sa paggugol ng oras sa kanyang presensya, makakatagpo ka ng kanyang kapayapaan, patnubay, at kaaliwan. Nangangako siya na tutulungan kang bumuo ng isang relasyon, kung saan maipapakita niya sa iyo ang mga bagong ideya para sa iyong kinabukasan. Sa mga sandaling ito na hindi mo lubos na nauunawaan ang pagtawag ng Diyos sa iyong buhay, makakatagpo ka ng magkasalungat na kaisipan. Kadalasan, maaaring magsimulang pumasok ang takot at pagdududa. Hindi ka dapat sumuko sa kanila. Inayos ng Diyos ang panahong ito na gumawa ng nasasalat na gawain sa iyong buhay. Nangangahulugan ito na hindi ka niya maaaring iwanan upang malaman ito ng mag-isa. Dapat kang kumuha ng lakas mula sa kanyang presensya sa mga panahong ito. Dapat mong mahanap ang iyong mga natatanging regalo at talento sa nag-iisang oras na ito. Maaari mong simulang pag-isipan kung paano mo magagamit ang mga ito sa paglilingkod sa iba ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay magbubukas ng pinto sa isang mahusay na pakiramdam ng katuparan. Ang mga napili ay nagbibigay ng sakripisyo. Ang iyong tungkulin ay maglingkod sa iba sa larangan na nilayo ng Diyos para sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit dapat mong paunlarin ang kalidad ng pamumuno upang mamuno sa iba sa mga tagubili ng Diyos. Tulad ng ginawa ni Moises. Kung binibigyan ka ng Diyos ng natural na kaloob ng pagtugtog ng mga instrumentong pangmusika, dapat mong tuklasin ito. Maaaring kailanganin ka ng Diyos na magbigay ng kaaliwan at pagpapagaling sa isang tulad ni David. Tulad ng pagbibigay kahulugan ni Joseph sa mga panaginip at nagbigay ng mga sagot sa iba, maaaring gusto ng Diyos na gawin mo rin ito kung mayroon kang regalo. Habang pinagbubuti mo ang iyong sarili at binibigyang pansin ang iyong mga regalo, lalamunin ka ng malalim na kahulugan ng layunin. Bigla mong makikita ang iyong sarili na pinapakinabangan ang iyong nag-iisang oras, at mabubuhay ka sa kalooban ng Diyos para sa iyo. Ang matitinding pagsubok at panahon ng tukso ay kakaibang karanasan para sa lahat ng pinili ng Diyos. Ang mga sitwasyong ito ay minsan ay tila pagdurusa, ngunit kailangan mong tumingin sa kabila ng sakit. Kung titignan mong mabuti, makikita mo ang kamay ng Diyos na gumagabay sa iyo sa kursong ito.
Dapat mong tandaan na ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok na ito upang dalisayin at ihanda ka sa darating. Santiago 2:24, isaalang-alang ninyo na wagas na kagalakan, mga kapatid, sa tuwing kayo'y dumaranas ng sari-saring pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Hayaang tapusin ng pagtitiyaga ang gawain nito upang kayo ay maging may sapat na gulang at ganap na walang pagkukulang. Kaya tingnan mo, ang mga sandaling ito ay mga hakbang sa iyong tagumpay. Sa mga sandaling ito, pinalalakas ng Diyos ang iyong pananampalataya. Ginagabayan ka rin niya sa landas ng matatag na pananalig sa kanyang layunin para sa iyong buhay. 2 Corinthians 4:17, sapagkat ang ating magaan at panandaliang kabagabagan ay nagdudulot sa atin ng walang hanggang kaluwalhasyan na higit sa lahat. Ang iyong mga pagsubok ay pansamantala lamang, at dahil lamang sa mahirap ang mga ito ay hindi nangangahulugan na ito ay hindi kalooban ng Diyos. Ginagamit din ng Diyos ang oras na ito para tulungan kang masundan ang iyong mga hakbang sa kanyang kalooban, lalo na kapag tila napalayo ka na sa kanya at sa kanyang mga plano para sa iyong buhay. Maaari ka na niyang bigyan ng malumanay na pag-udyok sa tamang landas. Ito ay halos tulad ng isang pangalawang pagkakataon upang maitama ito. Kaya, kailangan mong ipagmalaki ang iyong mga pagsubok dahil sa mga ito ay higit na tagumpay. Siya ay gagawa ng isang paraan para sa iyo at gagawin ang isang napakalaking sukat ng kanyang presensya na sumama sa iyo. Ano ang maaari mong gawin upang manatiling konektado sa Diyos sa panahon ng iyong pag-iisa? Kailangan mong matutong baguhin ang iyong pananaw sa season na ito. Maaari itong maging isang sandali ng malalim na pagbabago kung bubuksan mo ang iyong puso sa Diyos. Huwag isipin ito bilang isang panahon ng kawalan ng laman. Ang Diyos ay nasa tabi mo, pinupuno ka ng lahat ng kailangan mo para matupad ang iyong banal na layunin. Kaya hayaan ang iyong sarili na dumaan sa karanasang ito. Yakapin ito at obserbahan ang mga aral na nais ng Diyos na kunin mo. Kapag lumaban ka o lumaban sa gustong gawin ng Diyos, pinahaba mo ang iyong panahon ng pag-iisa. Hayaan ng Diyos na magkaroon ng kanyang paraan upang masimulan mong makita ang pagbabagong gusto mo. Habang naghihintay ka sa Diyos, ibigay ang iyong sarili sa pagsunod. Bigyang pansin ang kanyang mga bulong at panatilihin ang mga ito sa iyong puso. Tiyakin na gumawa ka ng mga aksyon alinsunod sa kung ano ang itinuturo ng Diyos. Bago mo iwaksi ang pakiramdam na gustong mapag-isa, dapat mong isipin na ang Diyos ang mangunguna sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit dapat kang matutong maging sensitibo sa kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa iyo. Kung hihilingin niya sa iyo na humiwalay sa isang partikular na grupo ng mga tao, ingatan mo ito. Dapat mo ring maunawaan kung paano balansihin ang iyong pag-iisa at ang mga ugnayang nais ng Diyos na itaguyod mo. Hindi ka dapat mag-isa sa panahon ng iyong pag-iisa. Ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman hihilingin sa iyo ng Diyos na putulin ang ugnayan sa lahat. Alam niya na kakailanganin mo ng suporta kapag mahirap ang mga bagay. Kaya, matutong kilalanin kung sino ang mga taong ito dahil sila ang magiging mapagkukunan ng lakas. Makakahanap ka ng kaaliwan at paghihikayat mula sa kanila sa mga oras ng pagsubok. Maaaring kailanganin ka rin ng Diyos na magtrabaho kasama ang ilan sa kanila sa kanyang atas. Sila ay magiging katulad ng mga lalaking sumama kay David sa labanan sa 1 Samuel 22:2 o maaari kanyang idirekta sa isang tao, tulad ng itinalaga ng Diyos kay Aaron na magtrabaho kasama si Moises. Sa mga sandali na hindi ka sigurado o nababalot ng pakiramdam ng kawalan ng layunin, maaari kang magtanong. Maaari mong hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo ang kanyang banal na layunin. Kapag hiniling mo sa Diyos na kausapin ka, dapat ay handa ka ring makinig at kilalanin ang iyong sarili sa kanyang tinig. Pupunuin ng salita ng Diyos ang iyong puso at bibigyan ka ng lakas na magtiwala sa mga pagsubok na ito. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong maglaan ng oras upang pag-aralan ang salita. Kung nararamdaman mo na tinatawag ka ng Diyos sa paghihiwalay, mabilis na gamitin ang iyong sarili sa lugar ng panalangin. Habang hinahanap mo ang Diyos, sisimulan niyang ihayag ang kanyang plano para sa iyong buhay.
Kailangan mo ring matutong magpahinga sa ginhawa ng presensya ng Diyos. Hayaang gabayan ka ng kanyang kapayapaan sa mga pagsubok at tukso. I-renew ang iyong pananampalataya sa Diyos at patuloy na magtiwala, kahit na tila siya ay tahimik. Hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang mga pinili. Inihahanda ka niya para sa isang pambihirang tagumpay. Hayaang magsilang ng bagong ikaw sa season na ito, habang dinadala ka ng mga hakbang na mas malapit sa kung ano ang mayroon ng Diyos para sa iyo. Ang panahong ito ng pag-iisa ay isang blessing in disguise, kaya hayaan itong tumakbo sa kanyang kurso. Bibigyan ka ng Diyos ng banal na pagdalaw habang naghihintay ka sa Kanya. Manalangin tayo. Ama sa langit, binibigyan kita ng papuri para sa mapagmahal na kabaitan na nakapaligid sa akin sa isang yakap. Napakabuti mo sa akin. Litaw na litaw ang kamay mo sa buhay ko. Sa buong paglalakbay ko sa lupa, hinawakan ako ng iyong kamay sa kaligtasan. Ipinakita mo sa akin ang iyong paglalaan. Salamat sa pagiging mapagmahal. Nagpapasalamat ako sa iyong mga awa, binigyan nila ako ng daan sa iyong presensya. Sa nakaraan, lagi mong idinadahilan ang aking mga pagmamalabis. Binibigyan mo ako ng lakas upang lumakad sa iyong landas kapag ang aking lakas ay nabigo. Ibinibigay ko sa iyo ang karangalan para sa iyong matatag na kabutihan sa akin. Hinihiling ko na putulin mo at dalisayin ang aking puso. Akayin mo ako sa landas ng kabanalan at itakda ang aking puso sa pagtitiwala sa iyo anuman ang aking kalagayan. Tulungan mo akong matanggap ang mga plano mo para sa akin. Hinihiling ko na patatagin mo ang aking pananampalataya sa iyo sa sandaling ito ng pag-iisa. Bigyan mo ako ng isang matibay na espiritu kahit na sa harap ng mabibigat na pagsubok na dumarating sa akin. Turuan mo akong maunawaan kung ano ang iyong ginagawa sa panahon ng aking paghihiwalay. Tulungan akong lumago ng personal upang umunlad sa aking pagkakakilanlan kay Kristo. Gusto kong magpasalamat sa pagpili mo sa akin. Ang iyong dugo ay lumikha ng akses para ako ay makasama sa iyong plano. Ako ay nagpapasalamat, Panginoon. Habang gumugugol ako ng oras sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, punuin mo ang aking puso. Bigyan mo ako ng sariwang pananaw mula sa iyong kalooban. Ihayag mo sa akin ang iyong mga hangarin para sa aking buhay. Espiritu Santo, hinihiling ko na buhayin mo ako upang manatiling nakatuon kay Jesus. Panatilihin ang aking tingin sa iyo. Diyos, alam ko mula ngayon, kasama ko ang iyong biyaya. Lumalakad ako sa kalooban ng Panginoon para sa aking buhay. Nagiging sensitibo ako sa mga salita ng iyong puso. Ang aking mga aksyon ay naayon sa iyong mga dikta para sa aking buhay. Humihingi ako ng tulong sa iyong buhay ngayon, Panginoong Hesus. Hindi ko maihanda ang aking sarili para sa layunin na mayroon ka para sa akin. Hinihiling ko na buksan mo ang aking mga mata sa gawaing iyong nakatakdang gawin sa aking buhay. Tulad ng iyong ipinaalam kay Moises, tulungan mo akong malaman, sa tulong ng banal na espiritu, kung ano ang iyong tungkulin para sa aking buhay. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng lakas na maghintay sa paghihiwalay. Dalhin mo ako sa mga prosesong maghahanda para sa iyong mga plano para sa akin. Turuan mo akong kumapit at magtiwala sa iyo kapag nahihirapan akong tiisin. Ibigay sa akin ang karunungan upang malaman kung ano ang gagawin sa yugtong ito ng mga pagsubok. Hinihiling ko na tulungan mo akong mapakinabangan ang panahon na ito, Panginoon. Sa pamamagitan ng prosesong ito, ilabas ang pinakamahusay sa aking buhay para sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo akong magtiyaga. Turuan mo akong alalahanin na lagi kitang kasama, kahit na hindi kita nararamdaman sa tabi ko. Nais kong magpasalamat sa iyong palagiang pag-akay sa akin sa iyong kalooban. Alam kong lagi kang makakasama habang ginagawa ko ang iyong layunin para sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ang mensaheng ito ay isang pagpapala sa iyo, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito upang patuloy kang magkaroon ng inspirasyon. Pagpalain ka ng Diyos.